Good morning karandom. Today ang pag-uusapan natin itong ating bagong inverter. Ito is Misla inverter, Pure Sine Solar inverter. Ito yung mga nakasulat sa box. Yan, ito yung ating inverter information. Ang model niya is EN120. At ito yung nagustuhan ko dahil ang kanyang power is 1,200 watts. So, mas mataas ng 20% kasi ang inaasahan ko ay 1 kilowatt lang siya, so mas mataas, which is maganda. Yung ibang details pa is 12 volt siya, DC voltage 12 volt, AC input voltage 230 volt, AC 60 Hz. Ang output niya naman ay AC 230 volt, AC 60 Hz din. Andito yung details. Yan, dyan yung packaging. Tapos yan, same nakasulat dun sa likod. Sa isang side is yung isang side. So yan, buksan na natin. Ito is nabuksan ko na talaga. So titingnan yung mga curious na gustong bumili ng Misla inverter. Ito yung magiging packaging. So parang preview nyo na to. Ito na yung anong expect nyo kapag bumili kayo. At ano yung laman ng box kapag bumili kayo. So pag ito is ginilitan ko na. So yan siya. Siya ay naka double packaging or double walling ng karton. Kaya safe na safe sa travel, sa transport galing kay seller papunta sa inyo. So, isang advantage siya, isang plus, kasi mamiminimise mo yung damage doon sa ating pinaka-inverter. Yan, naka-double siya na karton at makita mo, doon sa labas is may kaunting mga damage sa pagtransport. And dito naman sa second na karton is wala. So, good sign siya na goods yung ating inverter. Pagkabukas mo, meron siyang styro na walling. Yan, makapal. Siguro 1 inch lahat ng side. Plus 1 inch din yung pinaka-cover. Yan, makapal yung kanyang foam. At makita mo na yung ating inverter. Cover na cover siya. 360 yung coverage. Kasi yun, kita nyo naman. Doon nag-meet yung... So, walang gap. Kaya okay na okay. And ito na yung pinaka-inverter natin. So, yan, maganda. Ito pala is unboxing and design review na din. At i-compare natin siya dun sa nauna kong inverter. So yan, ilalapag ko muna yung aking tripod tapos ilalabas ko siya para makabuelo tayo. Ayan po, ito nakarandom yung pagkalabas natin doon sa kanyang packaging. Wala na laman. In-expect ko is meron siyang kasamang parang manual tsaka battery cable. Yan, wala na talaga. Confirm. Wala na siyang laman. Check naman natin yung pinaka-unit. Yung kasama niya is itong bracket. Dito ka mounting bracket. Ito yung paglalagyan natin ng pag-i-assemble na siya at ilalagay sa pader or sa wall. Wall mounting to. At ito na yung pinaka-inverter. Yan, sa design niya, ito is umaangat dahil kapag mainit, added ventilation siya. Meron din siyang magnetic screen. Yan. So, ito ay magnetic. Yan, magnetic. Galing dito, makikita mo na ito yung toroidal transformer at yung kanyang motherboard. Makita mo na siya. Kaya't maganda't merong mesh na cover para hindi na makapasok yung mga unwanted na bugs. So, protected siya. So, yan, maganda. Sa design is maganda. Pinag-isipan ng maayos. So, okay yon. Plus yon. Tapos, isa pang napansin ko, yung pinakamaterial, yung casing, makapal na bakal. Yan. Makapal siya na bakal at durable talaga yung design. Compact and durable. Kasi meron ako dati na snot inverter, yung pinakatimbang niya is mas mabigat to ng 1 kilo. Yung snot is nasa around 8 kilos. Ito naman is nasa 9. Ibig sabihin, mas maliit yung footprint nito, pero mas mabigat siya. Tapos, ito yung kanyang pinaka-physical. Ito is naangat for added ventilation. At isa pang maganda sa kanya kapag nag-handling ka na or isa-set up mo na siya is may maayos ka na hawakan. Yan, pag binukas natin, makita nyo, yan. Maganda yung hawakan niya, pasok yung kamay, kaya madali siyang mabuhat, mai-transport pag wala na sa box. Tapos, isa pang napansin ko, nandito na yung kanyang specifications katulad ng nasa box. And nandito na yung kung paano mo siya isi-set. Which is, ito yung isang nagustuhan ko dahil dun sa nauna kong inverter na snot, para makapasok ka sa parameter settings is nakatago pa siya. Kailangan mo pang
may combination ka ng pindutan para ma-activate mo yung parameter settings. Dito is naka-display na. So yan, pero ito naman is initial ano lang muna, unbox at initial check ng mga pwede nating i-check dahil magbi-build tayo ng panibagong solar setup dito sa Mindoro naman. So yung likod, ito yung likod, yung ating bracket is, yan, yung ating mounting bracket, as ilalagay mo dito, magkakaroon ka ng clearance na, siguro, yan yung clearance mo, siguro mga ano siya, 1 cm na clearance at ventilation. Ito na yung tornilyo ng ating toroidal transformer. Tapos yung 4 na butas para doon sa ating mga mounting. Yan, ito naman yung dito sa side. Tapos check na din natin yung doon sa bottom part. Pahigain ko muna yung ating inverter para makabuelo tayo. Ito na yung kanyang bottom part. Ito yung screen natin nakalagay dito. Inverting, AC, tsaka yung fault. Tapos quit, up, down, tsaka confirm. Yung bottom naman, ito yung pan, tapos andito yung meron siyang on and off switch. Tapos, kagandahan sa kanya is may kasama siya na terminal cable. Yan, BP din yung kanyang terminal. Maganda yung kanyang plate, makapal. May kasamang breaker. Tapos, meron tayong output at AC input at AC output. Buksan natin. So yun, plus yun dahil may cover, kumbaga safe. At dito na tayo, check natin yung kanyang ito is fully enclosed pala siya. So maganda, naka-enclose, tapos may rubber, pwede natin butasan para lusutan ng cable. Ibig sabihin dito is hindi exposed. However, siguro sa addition ko na lang is gumawa na rin sana sila ng mesh type yung katulad sa taas para dito sa cover na to, kasi ito is pwede pa rin maging ingress or pasukan ng butike, ipis, mga insekto, no? Dito naman is naka-sealed siya at dito is sealed din. Dito naman sa terminal, sa AC, ating AC in at AC out, pwede mag-accommodate ng malalaking cable. So maganda. Compare ko doon sa aking snot is mas okay. Mas okay yung design nito. Yung mga nakikita ko tulad nitong kanyang AC input at AC output is malalaki at durable naman yung mga material na ginamit. So far, okay na okay. Sulit siya kung ito yung bibilhin mo. Isa ko na lang comment siguro is sana nagkaroon na lang sila ng additional na magnetic na mesh cover para dito, para secure talaga yung ating ating inverter. At bukod yung dito, isa ko din nakita is ito, baka possible na entry siya papunta dun sa loob. Ito, gagawan ko na lang ng paraan. Ito yung doon sa toroidal transformer. Hanapan ko na lang siya ng cover dito or mesh. Maghahanap tayo ng paraan para ito ay ma-cover. Kasi baka ito ay possible entry din ng butike dahil may butas. At saka, makakadaan talaga siya dahil may clearance na 1 cm. So yung pinakahuli pala, para sulit ang panonood nyo, bigay ko na din yung dimension nitong ating inverter. Pakita ko sa inyo. Kuha lang ako ng metro. Yan, sa kapal ng ating inverter, kung centimeter, 13 and 3/4 or pwede mo na i-consider na 14 siya. Tapos yung naman, yung dimension dito naman is yung lapad niya ay 22 at yung taas ay 38. So yon. Yan na yung ating unboxing at parang design review. And so far naman okay na okay. Dito pa lang sa mga nakikita ko, okay na siya. Check natin yung magiging performance kapag energized na siya at nailagay na siya sa wall dito sa aming bahay. So yun lamang po. Sana may natutunan kayo karandom. Paki-like, subscribe, and i-share nyo din yung video. Salamat! Thank you! Bye-bye! God bless!